Okay, mga kabaka. By the way, hindi ako mananahi ha. So may medida ako dito dahil papakita ko sana ang original intention ko in this video is papakita ko sana sa inyo kung paano kunin ang estimated na timbang live weight ng mga baka gamit ng medida. Meron na akong nai-record na video kung paano kuhanin ang estimated na timbang ng kambing gamit ng medida. Same principles rin lang naman ang gagamitin, pero gusto ko sana magkaroon ng separadong video na baka ang dinedemo ko at hindi kambing, para lang makita ninyo, no? Now mailap so wala naman akong malapit-lapit na puno mapagtatalian para umistedi kahit papaano ang baka, kaya mamaya na lang, pagdating na lang ni tatay, para may kaantabay ako. On another video ipapakita ko sa inyo. So pansamantala hayaan nyo na muna itong medida sa shoulder ko. Another topic muna tayo. So itong lupa na nasa paligid ko, papakita ko ha. Mahigit 1 hektarya to. Now minsan pag may nakakausap ako tungkol sa pagbabaka, tinatanong, kino-confirm, actually di naman tinatanong, kino-confirm kung totoo daw ba ang binanggit sa kanila na kung mga damo na kusang tumutubo lang sa paligid ang aasahan bilang pagkain ng baka, ilang baka daw, o totoo daw ba na isang baka lang ang pwedeng pakainin ng 1 hektaryang lupain na kung saan endemic grass lang ang kusang tumutubo, kumbaga walang napier, walang kung ano-anong mga forages and legumes. Totoo po yun, no? Ibig sabihin kung ano lang ang umusbong sa lupang yan nang hindi tinatanim, isang baka lang ho talaga kayang pakainin ng 1 hektarya sa loob ng 1 taon, no? Sa loob ng 1 taon. Kaya mas maganda kung magkakaroon tayo ng improved grazing. Halimbawa, tatamnan mo ng mais yan, tsaka mo sa silage, or tatamnan mo ng napier grass, tsaka mo gawing napier silage, no? Isa silage natin para bumaba yung pH level between 3.8 to 4.2. Yan ang purpose ng silaging, para mapababa yung pH level, para ma-develop yung lactic acid na makakabuti sa rumen ng ating mga ruminants, kalabaw, baka, tupa, kambing. Minute na, wala nang area ng sisilungan. Okay, dyan na lang. Okay, dyan tayo. Okay, now paano kung isipin mo yan, 1 hektarya pero 1 baka lang kayang pakainin, so might as well tamnan mo na ng napier. Kung ako tatanungin nyo, alin sa dalawa pipiliin ko, mais ba o napier ang tatanim? Kung hindi ko problema ang replanting after harvesting yung corn, corn ang pipiliin mo kasi may bunga yon at mas mataas ang nutritional value ng corn silage na mayroong mais mismo kaysa sa napier silage. Ngayon, matatalo ang corn silage sa napier silage sa usaping katipiran. Ang silage kasi pag tinanim mo, palipas ka lang ng 90 days, harvestin mo na. And then yung second harvesting, pasulong, tig sa 60 days na lang ang palilipasin mo, hindi na 90 days. So doon panalo ang napier sa corn silage, doon sa katipiran ng pagtatanim, no? So hindi lang siya one time. Now, gaano ba karaming nasagot na natin na 1 hektaryang puro endemic grass lang, 1 baka lang pakakainin yan sa loob ng 1 taon. Now, kung tatamnan mo ng napier yan, ilang baka kaya pakakainin, no? Meron kaming isa pang pinagtatanan ng napier, Madre de Agua, native na mulberry, Rensoni flemindia. Madre de Agua, nabanggit ko na ba? Ayan. Separadong lugar yon. Yun nga lang na-open ko na yung topic na to para lang hindi masayang ang pagpunta ko dito sa pinagpapastulan ng ilang mga baka sa likuran ng bahay. Talakayin na rin natin. Total, nandiyan na rin lang, nasimulan ko na rin ng topic. So, doon sa experience namin,
hindi pirmi yung dami ng ano eh, kung ilang tonelada na harvest ng isang hektarya. Kapag tag-ulan or kapag regular mong pinapatubigan, like, let's say twice a week, yung isang hektarya mo minsan nakaka-harvest siya ng 40 to 60 tons ng Napier. Mas mabigat or mas marami ang harvest kapag tag-ulan. Kasi mas malalapad ang dahon pag tag-ulan, mas matataba ang katawan pag tag-ulan, no? Pero kapag summer, ay nako, makikita mo parang nagsishrink ng kaunti yung lapad ng dahon, tapos yung mga katawan eh medyo payat, no? Iba pa rin kapag kasi natutubigan. Medyo magastos kasi kung twice a week mong kakargahan ng gasolina o diesel yung ano, makina ng patubig, ano. Now 40 to 60, doon na lang tayo sa median, kagitna, mag 50 tons na lang tayo kada harvest. Yung unang harvest after 90 days, stock mo yon, stock. Kapag ka nakapag-stock ka na, dapat doon pa lang darating ang mga baka. Mahirap yung ano, may yung paratingin mo yung ilang dosenang baka tapos iaasa mo lang sa endemic grass. Naku po, baka buong subdivision lilinisin mo para may pakain ka. Kung hindi ganun karami hindi ganun kalawak ang lupain mo na pagsusugahan, kagaya halimbawa dito, yan, no? So ngayon, ilang baka, doon na lang tayo sa 50 tons nga, no? Kwentahin natin doon sa after 90 days, so ibig sabihin every 60 days ka na lang mag-harvest, no? Succeeding harvest, no? 60 days, so 50,000 kilos, no? 50 tons, no? I-round off na lang natin 50,000 kilos, although less yan, no? Less yan, i-round off na lang natin sa 50,000 kilos, i-divide mo ng 60 days, ilan yon? So kada araw may budget kang 50 times ano, 833 something, no? 833 something na kilo na budget mo per day. Ngayon, ilang baka ang kayang pakainin ng 833 kilos per day na Napier silage? Ang init na sa batok, init. 833. Dito sa akin, itong mga baka na nakikita nyo sa likuran ko, ayan, mga ano lang to, upgraded to, hindi sila purong Brahman, hindi sila purong Hindu Brazil. So sabihin na lang natin ang sagad na mga yan ay 300 to 350. Sabihin na natin 350 tops, sige, 350. Ang dapat na makain ng baka, ay 2% ng kanyang body weight, no? 2% ng kanyang body weight, tapos dry matter basis yun, no? Dry matter basis, ibig sabihin yung katas ng damo o ng silage hindi mo isasama sa kwentahan. Ang damong ganito, pati yung silage, syempre may katas-katas yan, moisture, no? Mga nasa ano yan, 25% ang kanyang dry matter, no? 25%, ibig sabihin 75% tubig, katas, no? So 350 times 0.2, hatiin mo lang yon, 350 times, so 7 kilos, no? Tapos yung 7 kilos na yan, i-divide mo ng 0.25 kasi dry matter lang eh, no? 7 divided by 0.25, 25, 14, 28. I'm not sure kung 28 kilos. Help me do the math, no? 28 kilos siguro, no? 28 kilos. So, ibig sabihin, 833 divided by 28. 833, 28, 20, 14, 25. So, mga nasa 28 to 29 na baka ang pwedeng pakainin kada araw nun, no? Nung pondo mo na 60 days, ang tawag dito, 833 kilos per day na 60 days worth of na ibodega mong pagkain ng corn silage. So, ibig sabihin mga nasa 28 to 29 na baka na upgraded, no? Ang pwede mong pakainin. So, sabihin na lang natin 25 na lang. Maganda na kasi yung may buffer ka kaysa doon sa sinasakto mo lang or na nagkukulangan ka. Maganda na may pasobra, no? So, 25, no? So, ibig sabihin sa isang hektarya na may corn silage ka, Napier silage rather, safe margin na yung aalagaan, safe na yung aalagaan mong mga upgraded na baka ay nasa mga 25. Breeder to, hindi fattener, hindi fattening, no? Breeder,
hindi rin dairy kundi breeder, no? Nasa cow calf business ka or cow calf production ka, no? Kagaya sa amin, cow calf production kami, hindi dairy, hindi rin fattening. So yun, na-share ko lang sa inyo para alam nyo paano tansyahin, at saka yung binahagi ko sa inyo na pag tag-ulan, doon mas mabigat yung ma-harvest ninyo, or kapag twice a week kayo nagpapatubig. Kapag summer, kagaya na ngayon, ang init, no? Tag-ulan, pero ang init-init ng panahon, no? Dry. So ayun, para lang alam ninyo, no? So, sa pag-aalaga ng mga ruminant, di kagaya ng poultry, mabibili kang feeds pero kapag ruminant, hindi mo naman pwedeng ipurong feeds yan, no? Kahit pa sabihin natin may sarili kang pabrika, factory ng feeds, hindi mo pwedeng ipurong feeds ang mga ruminants. Magkakasakit sila ng yung sobrang calcium, no? And acidosis possibly. So kailangan mayroon silang kinakaing roughage, no? Yung fiber, carbohydrates, fiber rather, no? Ayan, so kukwentahin nyo muna dapat kung ilang baka lang ang kayang sustentuhan ng pagkain ng lupa ninyo, o nung either sarili nyong lupa or lupang inarkila, no? Hindi nyo kailangan bumili ng hektaryang lupa, pwede naman kayong mag-arkila. That's more practical and cost effective rather than buying hectares of land, no? So yun, may ano ka ba yun, I hope may napult kayong panibago ngayong na lesson sa topic natin. Kung gusto nyo bumili ng cuttings ng Napier, andyan na sa description box yung link. Nilagay ko na pati dun sa website kung ilang cuttings ang kailangan nyo sa bawat 1,000 square meters na lupa, para hindi na kayo, wala nang guesswork, wala nang hula-hulang gagawin, ano? Alam nyo kaagad kung ilang cuttings ang bibilhin nyo conforme sa lawak ng pagtatamnan ninyo. And on another video ipapakita ko kung paano i-estimate ang timbang ng baka kung wala kayong weighing scale na kung saan isasakay nyo lang ang baka. Sa ating mga small hold to semi-commercial scale na magbabaka, pwede ng medida. At least nalalapit sa katotohanan, no? Kaysa dun sa titingnan mo lang na ganyan, estimahin mo lang, no? Gumamit ka na ng medida. Hindi naman ganun katrabaho, pero kailangan may kaantabay ka. Malikot hindi pumipirmi ang baka minsan, no? So on another video ipapakita ko sa inyo yun, and on another video dun tayo sa mismong tamnanan namin ng Napier, para maipakita ko naman sa inyo paano ang pagtatanim namin ng Napier, ilang degrees ang slope or ang angulo, ang pagkakahiga ng cutting, no? Diretso ba yan, 45 degrees ba yan, 20 degrees ba yan, or flat ba sa lupa, ilan ang distansya sa bawat cutting, papakita ko, no? But for now, sana nakapulutan nyo ng aral itong video na to. Thank you.